Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong magkakasunod na karahasan sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lang ng isang linggo. Pinakahuli dyan, ang pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban kaninang umaga. Tatlong kaeskwela nila ang patay habang 7 ang sugatan. Bullying ang tinitingnang motibo sa pamamaril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril ay umulingaw-ngaw na rin ang iyak at sigaw ng mga estudyante sa isang classroom ng San Jose National High School sa Tacloban City. Kanya-kanyang tago ang mga nasa silid. Pero ang isang estudyante nasa pintuan biglang tamaan ng bala. Pagtayo niya, duguan na ang kanyang braso. Nangyari ang insidente bandang alas 9 ng umaga kanina. 3 ang patay sa pamamaril, 7 naman ang nasugatan. Kumusta po ang lagay ng injured? Are they critical, CD? Hindi naman dito yung iba, may tama dyan sa paa. Nakakausap namin yung isa. Sa investigasyon ng Tacloban City Police, sa hallway pa lang daw, nagpaputok na ang mga suspect. Saka raw pumasok ang mga ito sa classroom kung saan naroon ang mga kapwa nila estudyante at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Napaputok din po madaming beses, hindi lang naman na yun talaga na pinuntirya yung mga estudyante na natamaan. Tila hindi pa nakontento ang mga menor de edad na hinabol pa ang ilang schoolmates na nakatakbo. Tapos nakatakbo yung mga victim kaya hinabol nila. Kasi yung isa, lumusot na doon sa pader, pa-exit na. Tas hinabol pa ng mga suspect. Kapwa rin nila estudyante ang mga namaril. Isang grade 9 student na 14 anyos lang at nahuli sa loob ng paaralan. At isa namang grade 10 na 15 anyos na naaresto sa hot pursuit operation. Nakuhanan ang dalawa ng isang kalibre 38 at 9mm. Sa litratong ito bago ang insidente ng pamamaril ay nag-post pa ang dalawang suspects ng larawan sa social media habang may hawak ng mga baril. Hindi malinaw kung ito rin ang mga ginamit nilang armas kaninang umaga. Patuloy pa rin ang investigasyon nila sa insidente. Pero sa ngayon, bullying ang nakikitang dahilan sa pamamaril. Ang nasa nabibigkas lang nila sa atin na yung dahilan ng kanilang pamamaril is yung binubuli sila. Kasama ang kanilang mga magulang, isinailalim sila sa questioning. Medyo nasa din sila, agitated din po sa nangyari sa ginawa nila. Nandito ang mga magulang, syempre po umiiyak. Umiiyak din po kahit mga lalaki po yan, mga minors din po kasi. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ilang basyo ng bala ang meron sa paaralan at kung saan galing ang mga baril na ginamit ng mga estudyanteng suspect. Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang Department of Education sa insidente na kinukonsidera raw na high alert situation. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Pulisya at School Authorities para siguraduhin ligtas ang school premises. Bilang tugon sa emotional toll ng trahedya, nakikipag-usap na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay ng medical assistance at psychosocial intervention sa mga apektadong mga learner at personnel. Sinabi naman ng DSWD na nagbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang kanilang mga social worker sa mga naapektuhan. Marisol Abduraman, nakatutok 24 Oras. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, ikinalulungkot ng Pangulong nangyari. Kahit sino raw, lalo na ang mga magulang ng mga biktima, ay makakaramdam ng lungkot at takot. Bukod sa iniutos na malalimang pag-iimbestiga, pinasisiguro ng Pangulo ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establisimento, lalong-lalo na sa mga paaralan. Mga kapuso, umakyat pa sa 11 ang sugatan sa pamamaril na yan sa Tacloban. Tukoy na ng pulisya kung kanino ang mga armas na ginamit ng mga estudyanteng namaril. Ang isa sa kanila, kinuha ang baril ng tiyahin niyang pulis. Nakatutok si Darlene Kai. 40 beses nagpaputok ng mga baril ang dalawang high school students sa San Jose National High School pasado alas 9 kaninang umaga. Kung saan 3 ang namatay,
Yan ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP. Kasalukuyan daw may klase nang bigla na lang silang namaril. Diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Ang dalawang estudyanteng suspect, hawak na ngayon ng pulisya. We have taken custody of the two CICL suspects. An alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Ayon sa PNP, isang 9mm Glock at isang caliber 38 ang ginamit ng mga gunman. Lumalabas sa investigasyon na ang 9mm na ginamit ng 14 anyos na suspect pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis na naka-assign sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. If proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Ang kalibre 38 naman na baril na ginamit ng 15 anyos na suspect na trace ng PNP na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Inaalam daw ng PNP kung kanino mismong guard naka-issue ang baril. Bullying daw ang tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaril. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom, but as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Kasama rin sa investigasyon ng pulisya ay kung may nagawa ba ang school authorities dahil dati na palang nagpo-post sa social media ng mga violenteng video at video ng pagpapaputok ng baril ang isa sa mga namaril. Ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Kasama na rin sa investigasyon ng pulisya ay kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga nangyaring school shooting sa Amerika. Kaya iniutos na ng PNP ang paghigpit ng seguridad sa mga paaralan. That is why one of the interventions that I mentioned earlier in our earlier press conference is to limit the exit and entrances of all schools to better control yung pong ingress at egress ng ating mga estudyante. We are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Department na nakapag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Hahayaan daw ng DOJ ang law enforcement agencies at prosecutors na kumpletuhin ang kanilang investigasyon bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Bistado naman ang panibagong insidente ng online baby selling. Inireklamo kasi ng bumili ang seller na nagpakilalang ina ng sanggol dahil humihingi pa ng dagdag na bayad. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ipinanganak kamakailan lang si Baby Lucas, hindi niya tunay na pangalan. Kinabukasan, inilako online ang 1-day-old na sanggol sa halagang 20,000 pesos nang nagpakilala niyang ina. Dahil sa pagnanais na magkaroon ng supling, agad niyang kinagat ng 24 anyos na si Marian, hindi niya tunay na pangalan. Wala po din kasi kaming anak. Gusto ko din pong alagaan. Nag-PM po siya sa akin na ipinapa-adapt niya daw po yung bata kasi hindi niya daw po kayang alagaan kasi may trabaho, tapos hiwalay na daw po din sa asawa siya. At mula sa orihinal na presyong 20,000 piso, nagkasundo ang magkabilang panig na isara ang deal sa 13,000 pesos at makaraan ay nagkaabutan ng bayad at sanggol sa isa raw palengke sa Pasig City. Pero makaraan daw ang 2 linggo, nag-message ang nagbenta ng bata at humirit na magpadala ng 7,000 pesos na dagdag dahil may emergency daw siya. Nag-chat po siya kahapon na nanghingi nga po ng 7K kasi emergency daw po. Sabi niya, kung hindi po maibigay yung 7K, kukuhanin na lang yung baby, tapos ibabalik daw niya yung pera, tapos yung mga ibang nagastos doon sa baby.
Natakot ang pamilya na nakabili kay Baby Lucas at humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Siyempre, kinakabahan. Siyempre, ma'am, napamala din po kasi. Minarapat namin na takpan ng muka at ibahin ang tinig ng mga sangkot sa kaso na ito, alinsunod sa kanilang kahilingan. Iniimbestigahan na ng pulisya ang nagbenta ng bata, pati na ang bumili. Ang legal po na pag-aampon ay para po sa proteksyon ng bata at ng mga mag-aampon. Kung ang proseso po ay nag-aalok ng mabilisang adoption, kapalit ng pera sa internet, ito po ay na isang scam or illegal na aktibidad. Paalala muli ng PNP-NCRPO. Ang sino man pong mapapatunayang sangkot sa pagbibenta or illegal po na paglilipat ng kustudiya ng bata ay pwede pong maharap sa matagal na pagkakakulong at sa mabigat na multa. Huwag po tayo maging bahagi po ng ganitong krimen. Ayon sa National Authority for Child Care o NACC, parehong labag sa batas ang pagbebenta at pagbili ng baby online. Yung pagbenta at pagbili ng bata, they're liable for child trafficking. And if it involved yung parents, sibling, or yung lolo, yung mga ascendant, it becomes qualified child trafficking. Ang penalty para dyan ay life imprisonment. Hindi ko po kasi alam ma'am. First time ko lang po kasi. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Si Baby Lucas nasa kustodiya na ng DSWD. Sinusubukan pa rin namin na makuha ng pakayag ang nagbenta at ang nagpakilalang ina ni Baby Lucas. Sabi ng NACC, sasailalim ang mga biktima ng online baby selling gaya ni Baby Lucas sa mandatory protective custody. I-rescue kaagad yung bata, kukunin ng DSWD kasi you need to ensure the safety of the child. Sa datos ng NACC, 8 ang na-rescue na biktima ng online baby selling noong 2024, 10 noong 2025 at 8 mula January hanggang March ngayong taon. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang basta nagdulot ng baha at landslide, nagpatumba rin ng mga poste at puno at nagpaulan pa ng yelo ang masamang panahon mula kahapon. Dahil yan sa thunderstorms at habagat na pinalakas ng Bagyong Francisco. Nakatutok si Darlene Carr. Grabe yung Malabagyo ang bugso ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan sa bahaging yan ng Bahay Toro, Quezon City. Ang matinding buhos ng ulan kagabi agad nagdulot ng gutter deep na baha sa East Avenue. Nakunan din ng malakas na buhos ng ulan sa Mother Ignacia at Elliptical Road. Pati sa EDSA Balintawak na nagmistulang ilog. Ganyan din ang sitwasyon sa may San Valenzuela. Ramdam din ang masamang panahon sa Maynila. Sa Malabon naman, mistulang ipo-ipo ang namataan mula sa Barangay San Agustin sa Malabon. Sa bahagi ng Maysilo, hindi lang baha ang tumambad sa mga residente, kung hindi pati mga nagtumbahang poste. Ang isang ito bumagsak sa nakaparadang tricycle. Nabagsakan din ang bubong ng isang paupahang bahay, habang ang isa pa sumabit sa mga kawad. Walang naitalang nasaktan sa insidente, pero nawalan ng kuryente ang maraming bahay. Hanggang kanina umaga ay puspusan ng pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente. Ramdam din ang masamang panahon sa Taal, Batangas, kung saan naranasan ang pag-ulan ng yelo. May naitala ring hailstorm sa Magalang, Pampanga. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan at nagdulot ng masamang panahon sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Inulan din ng maraming lugar sa Mindanao, gaya sa General Santos City kung saan binaha ang ilang kalsada kasunod ng malalakas na ulan. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa Sultan Kudarat. Sa Datoo din Sinsu at Maguindanao del Norte, pinatumba ng masamang panahon ang malaking puno ng akasya. Nabagsakan niya ng kisame ng Principal's Office at Clinic ng Camp Shongko Elementary School. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang sinuspinde ang klase roon.
Mula naman sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang landslide sa pagitan ng Barangay Kitayo at Barangay Balangonan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa mga residente, posibleng dahil sa mga pag-ulan kaya gumuho ang gilid ng bundok. Pansamantalang isinara ang kalsada sa mga motorista pero nadaanan din bandang alas 7 kagabi matapos ang clearing operations. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng Bagyong Francisco ang nakaaapekto sa Visayas at Mindanao. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bukas na po ipatutupad ang malakihang rollback sa gasolina, diesel at kerosene. Pero ang ginhawang yan, posibleng panandalian lamang dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Nakatutok si Dano Tingkungko. Malaking ginhawa ang hanggang mahigit 11 pisong rollback sa presyo ng diesel simula bukas, lalo sa mga namamasada ng jeepney. Hanggang halos 5 pesos at 90 centavos naman ang rollback sa litro ng gasolina. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market dahil sa paghupa ng tensyon sa Middle East noong nakaraang linggo nang inanunsyo ang pagbubukas ng Strait of Hormuz sa gitna ng nilagdaang kasunduan ng Iran at Amerika na wakasan ang giyera. Pero sabi ng Department of Energy o DOE, posibleng hindi magtagal ang ginhawa. Nag-anunsyo kasi ang Iran na muling isasara ang Strait of Hormuz na daanan ng mga delivery ng langis. Pabago-bagong sitwasyon. Ngayong araw po lamang ay nagkaroon muli ng mga pagbabago dulot ng geopolitical tension sa Middle East. Dahil dito, patuloy nating minomonitor ang mga pag-unlad kaugnay ng Strait of Hormuz. Posibleng sa mga susunod na linggo pa maramdaman ang epekto ng pagsasara muli ng Hormuz. Kung may mangyari man today o bukas, hindi po dapat umiiba ang presyo. Tuesday tomorrow up to Monday next week. Pag may nakita po kayong nagpapalit at sasabihin dahil po sa report na mukhang magsasara na naman, hindi po tama yan. Ayon sa DOE, tuloy naman ang pamamahagi ng fuel subsidy. Panghigit 41 araw naman ang inventaryo ng diesel at gasolina sa bansa. Panghalos 130 days naman sa kerosene. Samantala, kaugnay naman sa lindol sa Jensan at Sarangani, inanunsyo ng DOE na naibalik na ang supply ng kuryente sa 98.91% ng mga kabahayan o mahigit 1 milyong household. Naibalik na rin ang kuryente sa lahat din ng mga ospital. Patuloy naman daw ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa nalalabing bahagi ng Barangay E. Alegado sa Glan, Sarangani. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Senate President lang umano ang dapat na umupo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Robin Padilla. Dahil dyan, haharangin umano ng minorya ang sino mang itatalaga sa posisyon maliban kay ngayon Senate President Win Gatchalian. Nakatutok si Jonathan Andal. Dumating si Senate President Win Gatchalian sa block screening ni Senator Robin Padilla kanina sa Senado bilang pagsuporta daw ito para sa senador na miyembro ng minorya. Pero wala raw silang napag-usapang politika ayon kay Padilla. Wala kaming personal na problema, magkaibigan kami. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, tinulungan nila ako sa Valenzuela. Pero siyempre, hindi maiiwasan na meron tayong hindi pagkakaunawaan politically. Hiwalay naman yun. Bilang kami mga senador, at ako'y senador niya, nandito siya para sumuporta. Tinanong si Padilla tungkol sa pagtulak ng ilang miyembro ng mayorya na ang umupo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay si Senador Cheese Escudero. Pero mas gusto daw ni Padilla na ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Kailangan namin yung opposition bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. No? Kailangan namin pag-usapan yan. For you, dapat si SP Win talaga? Dapat. Dapat kasi, alam mo, baliktad eh. Dapat yung majority, ini-encourage nila dapat si SP Win. Ano? Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao.
Sa saligang batas, nakalagay na kapag presidente ang na-impeach, dapat ang Chief Justice ng Supreme Court ang magpe-preside sa paglilitis. Walang nakasaad kung sino ang uupong presiding officer para sa paglilitis ng ibang impeachable officials. Nasa rules noon ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang uupong presiding officer. Pero inamyendahan na ito ng mga senador kaya maaari nang maghalal ng presiding officer sa sino man sa mga senador. Sabi naman ni Gatchalian, hindi pa nila napag-uusapan kung sino talaga ang uupong presiding officer. Wala pa. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na, mga kapuso at mga kasama natin ngayong Monday, Chikahan. Ang gumaganap na Emma Malyari sa Task Force Firewall, si Lexi Gonzalez. Lexi! Thank you, Miss Mel, and good evening mga kapuso. Huling linggo na pero marami pang shocking revelations na aabangan sa The Secrets of Hotel 88. Excited na nga sa finale ang isa sa mga bida na si Josh Ford na nag-share din ng ilang behind-the-scenes snaps mula sa kanilang taping. Makichika kay Aubrey Carampel. Open about na si Sparkle star Josh Ford matapos sumailalim sa ilang surgical procedure para i-repair ang kanyang perforated eardrum na 3 taon raw niyang iniinda. 2 weeks daw siyang nagpahinga to rest and recover. Kasi nabutas po yung eardrum ko before and ginawa po ng doctor laryngoplasty. I don't know if I'm pronouncing it right, pero tinakpan lang po nila para I can finally swim or shower normally at mas better po yung hearing ko. Kasabay ng pag-opera sa kanyang left ear, sinabay na rin daw ang pagtanggal sa kanyang polyp sa ilong. Marami pong tinanggal sa nose ko, inside. Kaya wala naman po ginawa sa labas. Kaya natatawa ako sa mga ibang comments, sinasabi nagpagawa ko ng ilong. I mean, sa akin hindi naman po, wala naman mali doon, pero ang akin just for my health plan talaga. Because it was hard for me to breathe with the polyps. Sa kanyang post-surgery post, nagpasalamat si Josh sa lahat ng nagpaabot sa kanya ng love and support at mga nagdasal para sa kanyang agarang pagaling. Sa ngayon, light activities pa lang daw ang pwede niyang gawin dahil ilang buwan pa raw ang aabutin para sa kanyang complete healing and recovery. Bawal po ako magbuhat or anything, no strenuous activity. Bawal ko pilitin sarili ko. Looking forward na rin daw si Josh sa nalalapit na finale ng pinagbibidahang serye na The Secrets of Hotel 88 kasama ang iba pang ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates. Marami pa raw shocking revelations ang dapat abangan kasunod ng pagkamatay ng mga karakter ni na River Joseph at Clarice de Guzman na sina Leon at Monet. Sa Instagram, nag-post nga si Josh ng ilang behind the scenes ng kanilang taping kasama ang kanyang co-stars. Nalulungkot nga ako kaya nag-post ako ng post sa Instagram ko. Ang lapit na. I think it's the final 2 weeks or final week na lang ang natitira. And ang daming mangyayari. I'm so excited para makita ng mga kapuso natin kung ano mangyayari. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Tinangkang tumakas ng isang lalaking inireklamo ng umano'y pambabasto sa Quezon City. Pero sa kanyang paglayo, nasagasaan naman siya ng bus. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa video ng Barangay E. Rodriguez, Quezon City, makikitang kinokompronta ng 2 bata ang lalaking nakadilaw sa bahagi ng Purdue Street pasado alas 9 kagabi. Ang lalaking nakadilaw nang hipo umano sa nanay ng mga bata kaya kinokompronta. Ayon sa biktima, biglang pumasok sa kanilang bahay ang lalaki at doon na ginawa ang umano'y pangmomolestya. 3 beses pa raw nagpabalik-balik sa kanilang bahay kaya nagpa-blatter na siya sa barangay. Hinawakan po yung 2 po kami, yung isa po, hinipuan niya na. Sa sobra pong kalasingan, hindi niya na po alam siguro kung ano po yung ginagawa niya. Kaya po nagkakamali na siguro din siya ng pasok ng bahay. Nangyari ang pinakahuling insidente ng pambabastos ng biktima kagabi. Hindi raw nila kilala ang lalaki na nangungupahan lang sa lugar. Nag-hysterical po ako, sumigaw ako. Tapos yung anak ko rin po, sinigawan po siyang, bastos ka. Tapos lumabas na po. Matapos kumprontahin ng mga anak ng babaeng hinipuan niya, mabilis na umalis papalayo sa lugar ang lalaki. Sa kuha ng CCTV, makikitang biglang huminto ang bus na ito sa di kalayuan sa kanto ng New York Avenue at Purdue Street. Ang lalaking ng bastos, nasagasaan na pala ng bus. Dead on the spot ang lalaki.
na hindi pa nakikilala. Dinala na sa QCPD Traffic Sector 3 ang bus at ang driver nito na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang pulisya at barangay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namataang lumalapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos provinces. Tila tinatahak umano ng barko ang mga lugar na nasa loob ng tinaguriang 9-dash line ng China na dati nang idineklarang walang bisa ng arbitral ruling. Nakatutok si Ivan Mayrina. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols. Kuha yan kahapon mula sa BRP Malabrigo ng Philippine Coast Guard habang pinaalis ang China Coast Guard 5304. Ang barkong yan ng China ang siya nakadeploy na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Pero may ikinaalarma ang Philippine Coast Guard. It became alarming lang sa amin sa Philippine Coast Guard, the reason why the Commandant Admiral Ron Hilgavan deployed BRP Malabrigo, and of course we did an MDA flight yesterday, is because it attempts to get closer sa Ilocos and Pangasinan and also in Zambales. And based on our observation, parang tinatahak niya yung track ng kanyang alam naman natin yung illegal 9-dash line ng Chinese government. Ang 9-dash line ang guhit sa mapa ng China kung saan inaangkin ng China ang halos buong South China Sea. Pinawalang bisa na yan ng arbitral ruling noong 2016 pero hindi ito kinikilala ng China. Sa serya ng mga bagong pahayag, tinawag ng China ang 2016 arbitral ruling na isang katatawanang politikal na nakabihis legal. Pero ito raw ay illegal at wala umanong bisa. Pero patuloy ang pinapalagan ng Pilipinas. Kahit ano raw ang sabihin ng China na teritoryo nila, ay pinal na at binding ang 2016 arbitral ruling at patuloy na igigiit ng Pilipinas. Kung hindi natin papansinin ito, hindi natin i-challenge, hindi natin sila isa sa publiko itong mga illegal na gawain nila, sasabihin na naman nila a few years after, sabihin nila they have been in control, effective control of these areas. What they're doing right now is to normalize their illegal presence. That's why it's important for us to consistently challenge the illegal patrol being conducted by Chinese Coast Guard. Sa pinakauling monitoring ng PCG, nananatili sa karagatang malapit sa Zambales ang China Coast Guard 5304. Pero ang research vessel na namonitor kamakailan ay umalis na. Hinala ng mga maritime expert paunang hakbang lang ang research vessels at paglalagay ng floating platform sa planong militarisasyon sa South China Sea. Pero nanindigan ng China na anumang construction o pag-deploy ng pasilidad para sa kanilang depensa sa kanilang inaangking teritoryo ay karapatan nila sa ilalim ng international law. We're not going to get tired of challenging them. We're going to document it, and we're going to tell the international community that the Chinese government is the one violating the international law and escalating tension in the West Philippine Sea. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, lalo pang lalakas at posibleng maging super typhoon ang bagyong Francisco habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang sentro ng bagyong Francisco sa layong 525, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na nito ang lakas ng hangin na 175 km per hour at bugsong papalo sa 215 km per hour. Pa-west-northwest ang kilos nito sa bilis na 20 km per hour. Dahil sa bagyong Francisco, nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, pati sa eastern portion ng Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ang bagyong Francisco at maging super typhoon sa loob ng susunod na 12 oras. Mananatiling malayo sa landmass ang bagyo pero hindi inaalis ang tsansang kumilos yan, pakanluran at lumapit ng bahagya sa Hilagang Luzon. Gayunman, mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o yung tumama sa lupa. Posibleng Biyernes pa yan makalabas ng PAR. Samantala, isa pang low pressure area ang minomonitor sa labas ng PAR. May tsansa rin niyang maging bagyo at patuloy nating tututukan kung lalapit ito sa bansa. Sa ngayon,
Ramdam na ang epekto ng trough o yung extension ng Bagyong Francisco sa ilang bahagi ng Luzon. Habagat na pinalalakas ng bagyo at localized thunderstorms ang magpapaulan sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Cagayan. Bandang hapon at gabi, posible ring ulanin ang Ilocos Provinces, ilang bahagi ng Central Luzon, Mindoro Provinces, Bicol Region, iba pang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, lalo na sa hapon o gabi, gaya ng naranasan kahapon at kanina. Nagprotesta ang ilang mag-aaral ng Parañaque National High School, Maine dahil sa umunoy nararanasang sexual harassment mula sa ilang guro. Ang tugon ng DepEd, tinutukan ni Oscar Oida. Tanghaling tapat nang magtipon-tipon ng ilang estudyante ng Parañaque National High School, Maine, katuwang ang Kabataan Party List. Sigaw nila ang pagkondena sa anilay sexual harassment sa naturang paaralan. Alegasyon ng mga estudyante, ilang guro umano ang gumagawa nito at matagal na anila itong nangyayari. Ayon sa isang nagpakilalang dati umunong mag-aaral ng nasabing paaralan. At mga panghihipo, on the spot, nakita namin during meetings, during gatherings, nakita namin, ano ba yung mga hipo-hipo na yan? Pero yun pala, yung mga panghipo pala na yan, may background na din pala yan. Matagal na rin po ito eh. Para iwas gulo, nasa lugar din ng mga tauhan ng Parañaque Police. Ayon sa kanilang hepe, inuumpisa na nila ang pagsisiyasat kaugnay ng mga aligasyon. Well coordinated naman tayo. Kung ano man yung action. Nakipag-coordinate sila with the sa Women's and Children's Protection Desk natin. Kung yung complainant ay willing na mag-complain, nandun kami. Kalagitnaan ng kilos protesta, nang bumaba ang ilang kinatawan ng paaralan, maging nagpakilalang Pangulo ng Students Parents Teachers Association para hikayatin ang mga estudyante sa isang mapayapa at maayos na dialogo. Pwede naman po natin pag-usapan sa ABR and all the concern naman po nila is mapag-uusapan. Lahat po naman ng bagay na yan ay napag-uusapan. Kung ano man po mga hinaing ng mga estudyante, sasagutin po yan ng ating mahal na principal ng school administration. Natapos na po yung meeting namin kanina at meron na pong action ang DO niyan para sa mga estudyante. All the victims, ginagather na po lahat ng information yan. Desidido ang Kabataan Party List na tulungan ang mga naagrabyadong estudyante sa pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, 3 estudyante na umano ang dumulog sa kanila. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang principal ng paaralan, pero ayon sa mga staff na humarap sa amin, di ito magpapa-interview. Sa halip, inabutan kami ng statement na galing sa Schools Division Office ng Department of Education sa Parañaque. Nakasaad dito na agad umano nilang sinimula ng investigasyon matapos makatanggap ng mga ulat at video sa social media kaugnay ng umano'y kasong sexual abuse na kinasasangkutan ng ilang guro at mag-aaral sa naturang paaralan. Ayon sa tanggapan, seryoso at agarang tinutugunan nila ang mga paratang alinsunod sa mga batas, child protection protocols at due process. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang mga otoridad habang patuloy ang investigasyon at pagbibigay ng suporta sa mga posibleng apektado. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pipigilan ang paglalabas ng ikangay surprise witnesses sa kasagsagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan sa Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Pero maglalabas pa rin daw ng pre-trial order bilang gabay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa paggulong ng pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagsabi na ang prosecution na meron silang 57 na testigong balak na ipresenta. Mas marami naman ang sa depensa na nasa 97. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siya ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court, hindi nila pipigilan ang paglalabas ng mga ikangay surprise witness sa kasagsagan ng paglilitis. May abiso naman daw ito na 3 araw. Both parties are allowed to make reservations
reservations of witnesses that are not yet available or known to them at the time of the pre-trial conference. And during the trial, they may submit or move before the court for the appearance of other witnesses that are not, whose names are not part of the pre-trial brief. Pero para di maglabo-labo, maglalabas ng pre-trial order ang impeachment court. Laman nito ang lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented during the trial. Ngayon ang dapat na huling araw ng pre-trial conference pero sa dami raw ng mga ebidensyang kailangan markahan, posibleng umabot na raw ito hanggang Huwebes. It's clear to me that we cannot finish today. Article 1, we're talking about 4,000 documents. It's not the pace. It's proceeding on a pace that's acceptable to both parties. It's just that there are just too many documentary evidence that need to be marked. We're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. From COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, no, each document. Pero hindi naman daw ito magiging dahilan para ma-delay ang pagbubukas ng impeachment trial sa July 6. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ng impeachment trial. Ang tingin ng prosecution, kakailanganin nila ng 62 trial dates para maipresenta ang kanilang mga ebidensya at testigo. 30 trial dates naman ang sabi ng depensa. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. With the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. Sabi naman ng bagong tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Jay Tolosa na isa rin sa kanilang private prosecutors, sinubukan umano ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold bago simulan ang pre-trial conference. Pero agad daw itong binaril ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervil Luistro dahil hindi raw clerk of court kundi impeachment court ang magdedesisyon kung ilang boto ba talaga ang kailangan para ma-convict ang bise. Start of the pre-trial conference, there was an attempt from the defense to pose this issue as something that should be tackled before we could proceed with the pre-trial conference itself. But as I've mentioned a while ago, that was quickly shut down by Kong Luistro by pointing out, that's not a matter that could be decided by the clerk of court, and it should not be used to delay the pre-trial conference. Bago magsimula ang pre-trial conference at kapag nakabreak, nakitang nag-uusap at nagbabatian ng ilang abogado ng prosecution at defense. Ito ay matapos mapaulat na nagkagirian na ang magkabilang panig hindi pa man nagsisimula ang trial. Kapwa pinabulaanan ito ng 2 panig. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po. That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. We are not struggling. We are very much prepared. Hiningan din ng komento ng media si Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel ni VP Sara, pero ang sagot niya, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang mga proyekto sa Central Visayas. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasilaya sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Nasa 500 hektarya umano ng palayan ang mabibigyan ng patubig at nasa 700 magsasaka ang makikinabang dito. Sa Cebu naman, kasama ang Pangulo sa inspeksyon ng rehabilitation ng Mananga River at bahagi ng Metro Cebu Expressway. Inilunsad din sa Cebu City ang Walang Gutom Kitchen na layong makapagbigay ng libreng pagkain para sa mga nagugutom at tulong sa mga walang tirahan sa lungsod. Nahuli ka mang pananambang sa isang radio anchor sa Rojas City sa Capiz. Sa kuha ng CCTV, pasado 5:00 ng umaga kanina.
Nakita ang sasakyan ng biktimang si Jay Lavapiés na binaril hanggang dumiretso ng gutter sa bahagi ng Barangay Cagay. Nakasombrero at may takip sa mukha ang gunman. Mabilis siyang tumakas kasama ang kasabwat na nakamotorsiklo. Ligtas at walang tinamong sugat si Lavapiés na papasok noon sa trabaho. Hinala nila may kinalaman sa trabaho ang motibo ng pamamaril. Na-recover sa crime scene ang basyo na pinaniniwala ang caliber 9mm. Kinondena na ang insidente ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, gayon din ng Presidential Task Force on Media Security na nag-utos din ng investigasyon. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. Mom and dad-to-be na sina Rere Madrid at Kai Soto inanunsyo ang kanilang pregnancy. Very emotional ang daddy ni Rere habang all out ang support ng kanyang kapatid na si Ruru. Nagpasalamat din si Rere sa girlfriend ng kanyang kuya na si Bianca Umali dahil tinulungan raw siya nito na ibalita ang pregnancy sa kanilang family. The certified island girl Shuvi Etrata is back! Enjoy si Shuvi sa pagsasurf sa Siargao. Pagiging maingat sa mga nakikitang impormasyon online ang tinalakay nila I Believe host Chris Chu at anak TV President Elvira Yap Go sa B1 Tama Talk sa GMA Network Studios. Present dyan ang aabot sa 100 students mula sa iba't ibang colleges at universities. Napag-usapan din ang tamang paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Muling gumawa ng kasaysayan si Filipina tennis superstar Alex Ayala dahil siya ang kauna-unahang Pinay na maglalaro sa isang Grand Slam tournament bilang isang seeded player. Muli kasing umakyat si Ayala sa top 30 ng WTA rankings dahil yan sa maganda niyang performance sa Berlin Tennis Open, kung saan tinalo niya ang world number 2 na si Elena Rybakina at ngayon world number 8 na si Elena Svitolina para makapasok sa semifinals. Sasabak si Ayala sa Wimbledon Championship sa London na magsisimula sa susunod na linggo. Bago yan, lalaban muna si Ayala sa Bad Homburg Open sa Germany. Makakatambal rin niya sa women's doubles event si tennis legend Venus Williams. Bago pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, malinaw na ang kanyang posisyon na dapat umanong i-dismiss ang mga articles of impeachment. Pero maaari nga ba yun na ma-dismiss ang kaso bago pa magkaroon ng paglilitis? Ang basa ng mga legal experts sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, sinabing dapat i-dismiss o ibasura ng korte ang mga articles of impeachment dahil depektibo anya ito. Kapos umano ang basehan nito sa isinasaad sa konstitusyon. Wala rin anila sa mga aligasyon ang may sapat na basehan para sabihin na ito'y culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes o betrayal of public trust. Ayon sa kampo ni Duterte, hihintayin nila ang desisyon ng impeachment court bago magsimula ang pagdinig. Yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan yung affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. January 16, 2012, sa pagbubukas ng impeachment trial noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, sinubukang harangin ng kanyang kampo ang tuluyang paglilitis sa kanya. Naghain sila noon ng mosyon para sa isang preliminary hearing para husgahan ng korte kung naaayon sa konstitusyon ang inahaing complaint laban kay Corona. Dahil kung hindi, dapat daw ibasura ng korte ang reklamo. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte at sinabi ni Noy Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Juan Ponce Enrile na bukod sa wala sa rules ang pagsasagawa ng preliminary hearing, nakasaad din sa konstitusyon na oras na matanggap ng Senado ang isang verified complaint, dapat itong litisin hanggang magkaroon ng verdict o hatol. So,
kahit papaano, pagtingin sa atin, no, wala doon sa rules yung early dismissal kasi ang focus dapat ay yung ebidensya. Kung nariyan na yung ebidensya sa pananaw ng Senado, dumaan na to sa House of Representatives. No? Kung nariyan na yung ebidensya ng prosecution, nariyan na yung ebidensya ng depensa, bakit pa kailangan ipagpaliban gamit yung teknikalidad? So, yung procedure ng Senado, tinutulak talaga ultimately doon sa pagpapalabas at pag-assess ng ebidensya laban doon sa impeachable officer. Sa July 6 na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon sa isang dating maestrado ng Korte Suprema, mayorya lamang ng kabuang bilang ng mga senator judges ang kailangan para manalo o matalo ang isang mosyon. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung ituturing ng mayorya ang sagot ni Duterte bilang isang motion to dismiss, pwede itong questionin ng prosekusyon sa Korte Suprema sa basihan na ayon sa konstitusyon, dapat litisin ang mga tinanggap na articles of impeachment. Kung pagbibigyan kasi ang isang motion to dismiss, hindi na ito magtutuloy sa paglilitis. Dagdag ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, pwede mangyari na paboran ng mayorya ang motion. Yes. So, tama naman na pagdating doon sa Senado, ultimately, yung majority ang nagdedesisyon. No? So, bagaman wala sa rules ng impeachment yung pagdidismiss at this stage and wala din siya sa Constitution at sa practice ng saligang batas. Hinihingan namin ng pahayag ang mga senador. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Muling nakapagtala ng insidente ng pananaksak sa isang paaralan sa Cavite. Ang suspect, isang 18 taong gulang na sinaksak ang kanyang kaeskwela matapos umunong magkainitan. Ang tugon naman diyan ng punong guro ng paaralan sa pagtutok ni Mariz Umali. Sabay ngayong iniimbestigahan ng pulisya magkasunod na insidente ng pananaksak sa magkaibang paaralan sa Cavite. Sa naunang insidente sa isang private school sa lungsod ng General Trias, 7 grade 5 student ang nasugatan at naospital ng tamaan ng iwinasiwas na kutsilyo na isang grade 8 student. Sa classroom po ng grade 8, pinasok po niya yung classroom po ng mga grade 5. Accordingly po, nasa meeting daw po yung mga teachers. Bigla na lang daw po yung appearance po ng grade 8 and then yun na nga po, may mga nahagip po siya ng kitchen knife. Tinitignan ngayon ng pulisya ang anggulong may depresyon ang nagwasiwas ng patalim. Initially, it was found that, although not yet confirmed, it was found that the suspect or the person of interest was suffering from some depressive condition. Maayos na ang kalagayan ng mga biktima. Isinantabi na ang anggulong bullying o away sa pagitan ng mga biktima at nang nagwasiwas ng kutsilyo na isang 14 anyos na transferee at di nila kilala. Ano't ano pa man is nasa ilalim na raw ang nasabing individual sa psychosocial support gayon din sa guidance counseling. Sa Cavite National High School naman sa Cavite City, dati nang nag-away ang 18 anyos na suspect at ang sinaksak niyang kaeskwela. Nagkaayos naman na raw sila noon pero muling nagkainitan. Ayon sa kanilang principal, naganap ang insidente habang break time. Meron na po ang pagtatalo, nagkaroon na rin po ng enkwentro sa labas ng school sa mga nakaraang araw. At sadya pong dahil mag-aaral po namin sila sa aming school, nadala po nila yung away sa loob ng eskwelahan. Bago ang saksakan ay nagkauntugan at suntukan muna ang dalawa. Meron pong patalim na binunot na nakatago sa kanyang sapatos at yun po, nasaksak niya na nga po yung pong estudyante na kaaway niya. Agad namang umawat umano ang mga guro at itinakbo sa ospital ang biktima. Hindi naman tumakas ang suspect dahil may mga tama rin ng suntok. Agad po siyang naihiwalay, nailagay po siya sa guidance office. Tinatawag po yung kanyang parents. Ginamot po yung kanyang sugat. Nakatakdang magdaos ang paaralan ng psychosocial services para sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga nakasaksi sa insidente. Patuloy ang koordinasyon sa paaralan ng Philippine National Police at pagpapatrolya sa paligid ng paaralan. Sa atin, sa mga schools, these are zones of peace, di ba? Hindi po tayo basta-basta pwedeng pumasok ang pulis dyan na naglalakad sa loob na armado. Dahil may hiwalay ring pamamaril naman sa isang paaralan sa Tacloban City, inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Education o DepEd na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Pero hamon ang kakulangan ng pondo para sa mga X-ray machine, metal detector at karagdagang security guards. Kaya mahigpit na makikipag-ugnayan ng PNP sa mga barangay at tutulong sa mga tanod sa pagmamatsyag at pagsiyasat sa mga pumapasok sa mga paaralan para hindi sila makapagdala ng mga armas. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Dalawang nasawi sa magkahiwalay na airstrike ng Russia sa Ukraine. Isang barko naman ang pinasabog ng Amerika sa Caribbean dahil sa banta umano ng mga narco-terrorists. Yan at iba pang balitang abroad sa pagtutok ni Mark Salazar. Isa ang patay sa airstrike ng Russia sa Odessa region ng Ukraine kahapon. Ayon sa regional governor ng Odessa, target ng Russian airstrike ang isang agricultural facility kung saan ilang sasakyan at mga fuel storage ang nagliyab. 3 residente ang lubhang sugatan. Inatake rin ng Russia ang isang residential area sa Zaporizhia, Ukraine. Isa rin ang nasawi at 3 ang sugatan. Ilang bahay naman ang nasunog. Ayon sa Ukrainian Authority, 9 na drone strike ang naitala sa lungsod. Samantala, sa bahagi ng Caribbean, pinasabog ng mga sundalong Amerikano ang isang barkong pinapatakbo umano ng grupo ng mga umano'y narco-terrorist. 6 na sakay ng barko ang nakaligtas at hinahanap na ng US Coast Guard. Tinawag naman ng ilang grupo na extrajudicial killing ang ginawa ng US military. Sumabog naman ang isang pabrika sa industrial zone ng Ras Laffan, Qatar. May ilang napaulat na sugatan. Wala namang idinulot na leak ang insidente na dapat ikatakot. Isa umano itong technical accident ayon sa Qatar Interior Ministry. Ang lungsod ng Ras Laffan ang may pinakamalaking operasyon ng liquefied natural gas processing sa Qatar. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Pilot episode pa lang, instant favorite agad ng marami ang Kapuso Afternoon Prime Series na You're My Favorite Song. Tinutukan yan ng mismong mga bida kasama ang kanilang fans. Ang kilig highlight, ichichika ni Aubrey Carampel. Full of kilig agad ang pilot episode ng bagong GMA Public Affairs romance series na You're My Favorite Song. Ramdam yan sa watch party ng fans sa Quezon City na dinaluhan ng cast ng serye na sina Heath Warnales, Gio Mana at Lee Victor. Dito ipinakita ang first encounter ng mga karakter ni Heath as Miguel at si Angel, played by Caprice Cayetano. Thankful ang cast sa all-out support ng fans. I'm just so happy po na nakapanood po kami ng first episode po ng You're My Favorite Song and napupuno po yung heart ko ng kasiyahan po dahil nandito rin po sila lahat to watch with us. I'm so happy we have such an amazing crowd dito sa watch party na to. And the 5 million views, I didn't expect it to get that high but it definitely reached my expectations. So I'm very proud of what we have. Grabe yung mga emotions ko, nagulat, natuwa, natatawa, kinikilig, lahat naramdaman ko dun sa pilot episode. May pasilip na rin sa mga karakter ni Marco Massa na gumaganap na bilang Zion at Clifford as Calix. Kahapon, back-to-school themed fan meet ang dinaluhan ng soon-to-be rivals ng You're My Favorite Song na sina Caprice at Clifford. Enjoy silang dalawa sa pakikipag-bonding sa fans at sumubok din ng arcade games. Sobrang na-appreciate ko po yung effort ng mga Capford fans kasi pinag-isipan po talaga nila at minake sure po nila na mag-e-enjoy po talaga kaming lahat. Pati po itong mga uniforms na suot namin, sobrang cute po. Just super grateful na grabe talagang effort at support nila sa amin ni Caprice and masasabi din namin na we will do our very best para sa inyong lahat para mabawi din namin yung grabeng lakas na support. Ang ibang cast ng series na sina Princess Aliyah, Cairo Lazarte, Andre Fajardo, Gio at Lee, nakisaya naman sa Kapuso Morning Show ng unang hirit. Game silang sumayaw to the tune of Amba, ang debut single ni Princess Aliyah. Nagbahagi rin sila ng kanilang excitement at mga dapat abangan sa series na napapanood every weekday sa GMA Afternoon Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Miss Iya Arellano, ako po si Lexi Gonzalez. Miss Mel, Sir Emil. Salamat sa iyo, Lexi. Thanks, Lexi. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.